Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rod. Itatago ko na lang din sa pangalang Ian ang matalik kong kaibigan na kasama ko sa kwentong ito. Gusto kong ibahagi ang isang karanasan namin noong mga bata pa kami na hanggang ngayon hindi pa rin ako lubos makapaniwala na totoong nangyayari ito sa totoong buhay. 18 anyos pa lamang kami ni Ian noong mga panong ito. 1 linggo lang ang nakalipas sa makagraduate kami sa high school. Nang mapag-usapan namin na hindi na kami makakapagpatuloy pa sa kolehiyo. Alam naming dalawa na mahirap ang buhay. Kaya mas minabuti na lang namin na tumulong sa aming mga magulang at kung makahanap man ng pagkakataon, maghahanap kami ng trabaho sa ibang lugar. Marami din kasi akong kapatid noon na hindi pa nakakapagtapos, kaya naisip kong unahin muna sila. Sa bagay, hindi lang naman kami ang nakakaranas sa ganoong sitwasyon. Marami rin sa mga kaklase namin na ganoon din ang naging kapalaran, hanggang high school lang ang natapos. Dahil ganoon talaga ang buhay sa amin. Mahirap. Wala kaming inaasam kundi ang makatulong sa aming mga pamilya. Isang araw, bigla akong inaya ni Ian na sumama sa kanya sa isang ilog na medyo may kalayuan sa amin. Dahil nasa loob pa ito ng gubat. Sikat ang ilog na iyon sa aming lugar dahil nakakamangha ang linaw at lamig ng tubig na dumadaloy sa ilog na ito. Maraming pumupunta doon lalo na kapag sasapit na ang tag-init. Pero dapat kabisado mo ang daan papunta doon dahil kung hindi ka lumaki sa aming lugar at unang beses ka pa lamang makakapunta doon, madali kang maliligaw sa loob ng gubat na iyon. Dahil ilang beses na kaming nakapunta doon ni Ian, nakabisado na naming dalawa ang bawat pasikot-sikot ng daan sa gubat. Kahit na medyo matagal na rin ang lumipas, simula noong huling beses na pumunta kami doon. Siguro noong huling bakasyon pa namin bago kami mag 4th year high school. Malinaw pa rin ang tubig doon gaya ng inaasahan namin. Malamig pa rin ang tubig kahit na mainit ang panahon. Gaya ng dati, lagi kaming nagpupunta sa mga tuktok ng matataas na bato noon at tinatalunan iyon. Noong mga oras na iyon, habang naliligo kami, ikunento sa akin ni Ian na sa susunod na linggo daw ay kukunin na siya ng tiyahin niya para tulungan siya sa negosyo nito. Doon raw siya makakapag-ipon sa pag-aaral niya balang araw kahit papaano. Sabi niya, iyon raw talaga ang dahilan kung bakit niya ako inayang pumunta ng ilog. Baka kasi matagal na kaming hindi magkikita ulit pagkatapos noon. Baka nga trentahin na kami ulit bago magkita. Biro pa ni Ian. Pero may halong lungkot sa boses niya nun. Sinabi ko namang balak ko ring maghanap ng trabaho sa bayan namin at gusto ko rin sanang makapag-aral kung may pagkakataon. Nagtawanan pa kami noon. Nangako na kahit saan man kami mapadpad, babalikan pa rin namin ang ilog na iyon paglipas sa mga taon. Naglaro pa kami sa ilog at nag-usap tungkol sa mga plano namin sa buhay hanggang sa inabot na kami ng hapon. Kaya naman nagmadali na kaming maghanda para umuwi bago pa kami abutan ng dilim sa loob ng gubat. Dahil alam naming kakaiba ang dilim sa gubat kapag gabi na. Habang naglalakad kami noon pabalik sa masukal na bahagi ng gubat, may nakasalubong kaming isang babae na mukhang kasing edad lang namin. Kahit medyo gusgusin itong tignan noon kapansin-pansin talaga ang kagandahan nito. Mistisa ang babae at mahaba ang itim na itim nitong buhok na animoy alaga sa suklay ito. Napansin din namin na may pasan itong isang bigkis ng maninipis na sanga ng kahoy sa kanyang balikat. Kaya't inalok namin siyang tulungan. Sabay tanong kung malayo pa ba ang bahay nila. Sumagot naman siyang kaya naman daw niya iyon na may kasamang ngiti. Pero kung gusto daw talaga namin siyang tulungan,
Marami pa raw siyang dadalhing kahoy. Pagkatapos itinuro niya yung ilang tumpok pa ng kahoy noon sa di kalayuan at nagpakilala siyang Rose. Rose na lang daw ang itawag namin sa kanya. Tinulungan nga namin siyang dalhin yung mga kahoy hanggang sa bahay nila. At habang naglalakad papunta doon, napansin naming dalawa ni Ian na medyo kakaiba ang nangyayari. Matagal na kasi kaming nakatira sa lugar namin pero ngayon lang namin nalaman na may naninirahan pala sa loob mismo ng gubat na iyon. Imposible kasing mabuhay ka sa loob ng gubat na iyon. Bukod sa wala kang pagkukunan ng pagkain doon, masukal pa ang mga gubat. Pero pagdating namin sa isang munting bahay kubo na halos natatabunan na ng mga puno, nakilala namin ang tatay ni Rose na nagpakilalang si Mang Rene. Nagpasalamat ito sa amin dahil tinulungan namin ang anak niya sa pagdadala ng kahoy. Napansin naming mahinahon itong magsalita at mukhang ordinaryong mamamayan lang sila ng lugar. Nang magpaalam kami na uuwi na, may pahabol pa si Mang Rene noon sa amin bago kami maglakad paalis. Tinanong niya kami kung gusto ba namin kumita kahit papaano. Kailangan daw kasi nila ng maghahatid ng mga kahoy na iyon sa kabilang baryo bukas. At babayaran daw niya kami ng sapat na halaga para doon. Nagtinginan kami ni Ian. 500 piso raw ang ibibigay niya sa amin. Na noong mga panahon na iyon ay malaking halaga na iyon, lalo na para sa amin na parehong walang trabaho. Naisip ko tuloy na magandang idagdag ko ito sa maliit kong ipon. Kung sakaling maghanap na ako ng trabaho, napapayag kami nun. Kinabukasan din, nagkita kami ni Ian sa tindahan ni Aling Pita bago kami pumunta kay Rose. Tinanong pa kami ng ginang nun kung saan kami pupunta. Gawa ng 5:00 pa lang ng umaga nun at napansin din ito ang daladala naming mga bag. Nagsinungaling na lang kami na kukuha lang kami ng mga mangga sa gubat para hindi na masyadong magtanong pa ang ginang. Pagkatapos ay tuluyan na kaming nagpunta sa bahay nila Rose noon. Naabutan naman namin doon si Mang Rene. Nakahanda na rin ang mga kahoy na binalot niya sa lubid para madali na lang itong bitbitin at hindi magkandahulog-hulog sa paglalakad namin. Gayong mga maninipis lang naman ang mga kahoy na ito. Nang tanungin ko kung saang banda yung baryong pupuntahan namin, sinabi niyang nasa loob din mismo ng gubat iyon. Mga 1.5 oras raw ang lakaran. At sasamahan naman daw kami ni Rose papunta doon. Naghintay pa kami ng ilang minuto noon hanggang sa lumabas si Rose sa bahay nila na may dala noong isang plastic ng pagkain at isang lalagyan ng tubig kung sakaling magutom daw kami sa paglalakad. Hindi naman mabigat yung mga kahoy na binadala sa amin. Maninipis lang kasi ang mga ito kaya magaan pa rin itong dalhin kahit matagal-tagal ang lalakarin namin. Nang 1 oras na kaming naglalakad, nag-ayang magpahinga muna si Rose para kumain. Umupo kami sa isang malaking bato noon malapit sa isang batis. At habang kumakain kami, tinanong ni Rose ang tungkol sa buhay namin ni Ian. Nabanggit naman namin na kakagraduate lang namin noon ni Ian sa high school at nabanggit din niya sa amin kung saan kami nakatira. Naitanong din namin kay Rose kung gaano na sila katagal na nakatira roon sa gubat. Dahil ngayon lang talaga namin siya nakita sa lugar at halos buong buhay namin doon na kami lumaki at nagkaisip. Pero wala kaming naaalala na may baryo pala doon. Sumagot naman siya na tribo daw kasi sila, kaya hindi sila masyadong lumalabas ng gubat. Pagkasabi niya noon, biglang inaya na niya kaming magpatuloy sa paglalakad na parang sinadya niyang putulin yung usapan bago kami makapagtanong pa ng kung ano-ano ni Ian.
Medyo kinutuban na ako noon na parang may hindi magandang mangyayari sa amin. Habang naglalakad kami at si Rose ang nasa unahan namin ni Ian, binulungan ko noon si Ian. Sabi ko, parang mga aswang ata itong mga nakilala namin. Naaalala ko kasi bigla noong mga bata kami, may kasabihan yung mga matatanda sa amin na may tagong baryo raw ang mga aswang malapit sa lugar namin, kaya't may mga tao daw noon na basta na lang nawawala sa kagubatan. Kinabahan naman si Ian sa sinabi ko noon. Sinabi na lang niya sa akin na wag muna daw akong mag-isip ng masama at pagkahatid na pagkahatid daw namin ng mga kahoy na iyon ay aalis din kami agad roon. Nang ilang sandali pa, narating na namin ang baryo nila Rose. Napansin kong kokoonti lang ang mga bahay na nakita ko roon. Tila nasa isang patag lang silang gubat at parang mga higit 20 katao lag ang mga nakatira doon. Ganoon sila kakaunti. Wala rin silang mga alagang hayop na kadalas ay naririnig natin sa kahit anong baryo. Parang walang kabuhay-buhay ang baryo nila. Napansin ko rin ng ilang mga residente noon na nakatayo lang sa gilid ng kanilang mga bahay. Tahimik na nakatingin sa amin habang naglalakad kami. Hindi sila umiimik noon o gumagalaw. May isang matandang babae pa nga noon na hindi maalis ang tingin sa amin noon hanggang sa kami makalampas sa bahay nila. May kakaiba talaga sa lugar na iyon na hindi ko maipaliwanag. Dinala kami ni Rose sa bahay ng mga lolo't lola niya at doon namin inilagay yung mga kahoy na dala namin. Pinakilala naman kami ni Rose sa lolo niya. Tahimik lang ang lolo niyang ito at tinanguan lang kami. Pagkatapos ay nagmano naman kaming dalawa ni Ian. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Mang Rene noon at nagulat kami dahil sobrang bilis niyang nakarating sa baryo. Gayong naiwan siya kanina sa bahay. Ibinigay naman niya sa amin noon yung bayad na ipinangako niya sa amin at nagpaalam na kung uuwi na kami. Nagsabi naman si Rose na napagod daw siya sa paglalakad at magpahinga muna daw kami saglit kahit isang oras lang. Pumayag naman kami ni Ian dahil si Rose ang susi namin para makaalis kami sa lugar na iyon. Pinaupo nila kami sa isang mahabang upuan noon na nasa ilalim ng malaking puno. Maya-maya dumating si Rose na may dalang isang basong tubig. Pagkaabot niya nito sa amin, napansin naming dalawa ni Ian na medyo maligamgam yung tubig na iyon. Parang pinakuluan pa ito bago dinala sa amin. May kakaiba akong naramdaman noon na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may kakaiba noon kaya sinabihan ko si Ian sa mahinang bulong na huwag itong iinumin. Nagsabi naman ako kay Rose na aalis kami sandali at magbabanyo lang. Pinayagan naman kami ni Rose noon. Sinabihan lang kami nitong bumalik agad. Lumabas kami ng baryo noon pero hindi talaga kami nagbanyo noon. Kumaripas na kami ng takbo ni Ian. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa hingalin na kami noon pero hindi na namin ito alintana. Ang nasa isip ko lang ng mga oras na yun ay makalayo kami sa lugar na iyon. Habang tumatakbo kami biglang natalisod doon si Ian. At doon ko nakita ang isang lubid na nakalatag sa dinadaanan namin na parang sinadya talagang ilagay ito roon. Sa loob lang ng ilang segundo biglang naglabasan yung 5 kakalalakihan noon mula sa gilid ng gubat at agad kaming dinakip ng mga ito. Tinakpan nila ang mga ulo namin ng sako noon. Itinali ang mga kamay namin at binuhat pabalik sa baryo habang kami sumisigaw at nagpupumiglas sa loob ng sako. Nang tanggalin ang sako sa ulo namin, nasa loob na kami ng isang kubo na ang tanging liwanag lang namin ay yung nanggagaling sa isang gasera. May napakatandang lalaki ang biglang pumasok doon. Umupo siya sa isang bangko. May hawak na isang baston na noon
na may nakaukit ng mga bagay na hindi ko maunawaan at may mga tuyong dahon din na nakatali sa kanyang noo na nakabalot pa ng tela. Kinilabutan kami noon sa itsura ng matanda dahil halos puti na ang mga mata nito, pero malinaw na malinaw pa rin niya kaming nakikita. Sa gilid niya noon nakatayo si Mang Rene. Bigla naging seryoso ang itsura nito. Salungat sa taong nakilala namin noon, yung magiliw na si Mang Rene. Sinubukan naming sumigaw noon at magmakaawa pero may busal sa bibig namin noon kaya hindi kami makapagsalita ng maayos. Ilang sandali lang ay bumulong ang matanda kay Mang Rene noon at habang bumubulong ang matanda ay tinitignan kami ng masama ni Mang Rene. Pagkatapos itinuro ng matanda ang hawak nitong baston sa aming dalawa ni Ian. Una kay Ian at sumunod sa akin. At pagkatapos ay lumabas sa silang dalawa at iniwan kami sa kubo. Kasunod ng paglabas nila, biglang may pumasok na usok sa loob ng kubo. Unti-unti itong kumapal hanggang sa unti-unti kaming nawala ng malay. Nagising na lang kami madaling araw na dahil may nagtatanggal ng tali sa mga kamay at paa namin. Si Rose iyon, tila hingal na hingal ng mga oras na iyon dahil sa pagmamadali. Tumakas na kayo, pero may isang kondisyon. Kailangan may ipalit kayong isang tao sa amin. Maghanap kayo at siya na lang ang iaalay ko. Yan ang eksaktong sinabi ni Rose sa amin pagkatanggal niya ng mga tali sa amin. Dahan-dahan kaming lumabas ng baryo noon. Halos hindi na humihinga. Bago kami tuluyang paalisin ni Rose, binalaan niya kami na sundin namin ang mga sinabi niya dahil malalagay daw sa peligro ang buhay namin kapag hindi kami sumunod. Nakauwi kami sa baryo namin ng maaga na. Pagod na pagod kami noon at takot na takot ni Ian. Sabi ni Ian baka hindi naman daw totoo yung sinabi ni Rose. Ang mahalaga daw ay ligtas na kaming nakauwi. Pero hindi ako pumayag noon. Nagalit ako kay Ian at sinabi kong sundin namin iyon at tulungan niya akong mag-isip kung sino ang iaalay namin. Nang aalis na sana si Ian pauwi sa bahay nila, biglang may isang itim na uwak na dumagit sa kanya. Nasugatan pa nga siya noon ito sa braso ng kuko ng uwak. Nagulat kami noon nang biglang sumulpot yung uwak. Pero ang mas ikinagulat namin nang lumapag yung ibon sa lupa. Bigla itong nag-anyong tao. Bigla ay nagsabi itong binabantayan nila kami bago ito tuluyang naglaho sa mga puno. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay nila Ian noon. Buong gabi akong nag-isip noon kung sino ang taong isasakripisyo namin. Dapat ang taong ito ay karapat-dapat. Nag-isip ako kung sino ba ang sakit ng ulo sa baryo namin. Bigla, naalala ko si Tino. Ang matalik naming kaaway ni Ian noong mga estudyante pa kami. Naaalala kong binugbog kami noon ni Tino kasama ang mga grupo nito minsan sa likod ng eskwelahan namin noon. Dahil lang sa isang maliit na bagay na hindi ko na rin maalala kung ano talaga ang dahilan. Pero ganoon talaga si Tiko, kung sino-sino ang pinapatulan niya kapag natipuhan niyang gulpehin. Palibhasa ay marami siyang kakampi. Naaalala kong hindi kami nakaganti noon ni Ian dahil wala kaming laban sa kanila. Mas marami sila at natakot kaming dalawa na baka lalo pang lumala ang gulo kung ipagpipilitan pa namin. Kaya naman, ilang linggo pagkatapos noon, unti-unti naming nakuha ang loob ni Tino. Sinimulan namin pakisamahan ito. Tinulungan pa namin siya minsan sa mga gawaing bukid sa gulayan nila. Pinekwentuhan pa nga niya kami tungkol sa buhay nila. Na tila nakalimutan na niya yata yung alita namin dati. Akala niya siguro talagang kinakaibigan namin siya noon.
Isang araw inanyayahan namin siyang sumama sa amin sa isang inuman sa kabilang baryo. Sabi namin, may pista doon. Masayang masaya pa si Tino noong marinig niya ito dahil hindi pa raw siya nakakapunta ng ibang baryo maliban sa amin. Kinakabahan kami noong araw na yon. Ang inisip ko na lang ay ang mukha nito habang tuwang-tuwa kaming sinasabayan papunta sa gubat at walang kaalam-alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero wala na kaming ibang naisip na paraan noon. Natatakot din kasi kami ni Ian sa mangyayari sa amin kapag hindi namin sinunod si Rose. Nang madala namin si Tino sa baryo nila Rose, sinalubong kami ni Rose sa may bungad. Tila alam na nito kung ano ang dala namin. Wala na siyang kailangang itanong pa. Direkta na siyang lumapit at nagbigay ng isang baso ng tubig at iyon ang ipapainom namin kay Tino habang nagkukwentuhan kami sa labas. Kinakwentuhan pa namin noon si Tino tungkol sa mga pagkain at alak na naghihintay sa kanya habang iniinom niya yung tubig na bigay ni Rose. Nang hindi nagtagal ay nawalan ito ng malay. Halos sabay lang naming binuhat siya papunta sa isang bangko sa may gilid. Doon na kami pinalis ni Rose. Iniwan namin si Tino habang wala pang malay ito. Hindi kami makatingin sa likod noon habang kami naglalakad paalis. Pag-uwi namin, sobrang bigat ng loob naming dalawa. Hindi kami makatulog ni Ian. Laging sumasagi sa isip namin ang mukha ni Tino nung huli namin siyang nakita. Gusto namin bumalik at kunin siya pero natatakot din kami sa mangyayari kung gagawin namin iyon. Kaya sa huli, hindi kami nakatiis. Nagsumbong na lang kami sa lolo ni Tino. Sinabi namin sa kanya ang lahat, ang tungkol sa baryo nila Rose at tungkol sa apo niya. Hindi namin alam noon na dati palang albularyo ang lolo ni Tino at may kaalaman din ito sa panggagamot, pati ang mga magulang nito. Sekreto ro nilang itinatago iyon dahil ayaw nilang malaman ng buong baryo. Nang marinig ng lolo ni Tino ang aming kwento, hindi na ito nagulat pa. Parang alam na niya sa simula pa lang na may nagtatago na talagang aswang sa lugar namin. Kaagad naman itong nag-impake ng mga gamit niyang ginagamit niya bilang isang albularyo at mga ilang bagay pa na hindi ko na maalala. Pati na yung isang bag na puno ng mga anting-anting at sinamahan din siya ng mga magulang ni Tino papunta sa baryo ng mga aswang. At naramdaman namin noon ang galit nila at wala silang pagdadalawang isip na sumugod doon kahit isang baryo ang makakalaban nila at tatatlo lang sila. Kinalaban nila ang mga naninirahan doon at sa tulong ng kaalaman ng lolo ni Tino sa panggagamot, napahina nila ang mga aswang at nakuha nilang muli si Tino ng buhay. Sa katunayan, nakipaglaban din si Tino sa mga aswang dahil tinuruan din pala siya ng kanyang lolo sa panggagamot. Pero ang masaklap, nakatakas ang pamilya nila Rose noong gabing iyon. Sa huli, paulit-ulit kaming humingi ng tawad kay Tino at sa kanyang pamilya. Sinabihan lang kami ng lolo nito na wag na naming uulitin pa ang ganoong bagay kailanman at sinabi pa nila na mabuti na rin daw na nangyari yon dahil doon ay napaalis nila ang mga nagtatagong aswang sa aming lugar. Mga aswang na matagal na palang nakatira sa tabi-tabi namin ng hindi namin alam. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari, nanginginig pa rin ako sa takot. Hindi ko na rin nasilayan pa muli si Rose at hindi ko na rin gustong malaman pa kung saan sila pumunta pagkatapos noon. Si Ian naman hanggang ngayon ay hindi pa rin gustong bumalik doon sa ilog na pinupuntahan namin dati. Kaya naman sa huli, gusto ko lang sabihin, huwag ninyo kaming husga. Tatakot lang kami noon. Gawa ng mga bata pa kami at hindi pa marunong magdesisyon ng tama
sa buhay. Kung sakaling nasa katulad na sitwasyon nyo rin kami, sana'y hindi nyo na kailanganin gawin ng ginawa namin pagkakamali. Salamat po sa lahat ng mga nakinig at salamat din sa butihing narrator na nagbasa nito. Hanggang dito na lamang po.